Ito yung Yamaha na Mio Gravis 2022 model. Bakit nga ba ganito ang naging itsura nito? Masira ang harapan nito, basag yung headlight, nabali din ang kanyang injector. Baluktot yung pivot, basag naman ang kabitan ng bushing sa may crankshaft. Pagdating naman sa kanyang upuan at manubila, halos magkadikit na. Ang kanyang headlight ay talagang hindi na mapapakinabangan. Pati na rin itong kanyang mags talagang wasak na rin. Ayon sa may-ari, mayroon isang truck na wala ng preno sa isang kalsadang paahon. Malayo pang truck nang mapansin niyang namatay ang makina at nawala ng preno. Sinubukan niyang gawa ng paraan para makaiwas. Mabuti na lang at nakatalon siya at naiwan ang motor. Kaya ganito ang sinapit ng kanyang motor. Nung tinanong ako kung kaya pa bang maipagawa ang kanyang motor at mabalik sa dati, ang sagot ko, kaya naman pero hindi 100% mababalik sa dati. At gagastos ka rin na para bang bumili ka ng bagong motor. Dahil sa sobrang daming napinsalang piyesa. Kaya naisip namin kalasin na lang at ibinta ang ibang piyesa na pwede pang mapakinabangan. At yung iba naman ay diretso na sa junk shop at bibili na lang siya ng bagong motor. Sinubukan ko rin ibenta ito ng buo pero wala may gustong bumili, baka daw natsugi ang driver nito. Kaya naisip ko, naitabi na lang, baka dumating ang araw na maisipan ko rin namang buuhin. 2024 nga pala nang mangyaring aksidente kaya 3 taong mahigit na itong nakatambak sa bahay. Kaya ngayon naisipan ko na unti-unti na siyang buuhin. Unang tinignan ko dito, itong kanyang harness, marami kasi dito ay naputol. Kaya dinugtong ko muna sa pamamagitan ng soldering iron bago ko ito binalot naman ng maayos, gamit naman ang rubber tape. Noong mga sumunod na araw, may nakita akong binibintang chassis pang Mio Gravis version 1, taga Marikina. Pinutangan ko agad dahil binibinta lang ng 1,000. Update lang ulit yung kanyang ano dito, injector cap ito nabali. So meron akong pisang pampalit dito. Spark plug cap, wala kasi itong spark plug cap. Ngayon, ito naman yung gagawin natin. So yan, ito na yung ano, kinalabasan ng pinawilding natin. Sana lang tumagal, pero tatagal naman siguro. So ayan, for today's video, natanggal na natin itong kanyang rubber bushing, yung nandito sa kabila. Tapos napalitan na natin ng bago, magkabilaan bago yan. Ito yung pinabuilding natin. Tapos yun, napalitan na rin natin ng filter, yung kanyang filter sa gas. Ito yung pinagpalitan natin, sobrang itim na niya. Tapos nalinis ko na rin yung tangke nun. Nalinis ko na kasi tumigas yung mga lumang gasolina dahil ilang taon na rin itong nakatambay. So ayan, ginabit ko na rin to. Kulang pa siya ng washer dito. Dito ay sinubukan ko lang isalpak yung ating nabiling chassis. At pagkatapos kinabit ko naman itong mga tornilyo dito sa kanyang engine support. Kasunod ay kinabit ko dito itong kanyang shock sa likod. At pagkatapos, ito naman yung kanyang wire harness. Ang aking sinunod na ikinabit. Inayos ko muna kung saan ba dito yung harap at sa likod. So ayan na siya ngayon. Ito yung harness niya. Ito yung mga naputol, nagkaroon ng mga nabalatan. So nakahinang naman yan bago natin lagyan ng electrical. Tapos ang problema ko dito, marami na siyang kulang na tornilyo. So ito na lang yung tornilyo na natitira na nandito. Dahil yung ibang tornilyo nailagay ko doon sa Yamaha Novo. Tapos ngayon naman, dahil matagal na nga siya na hindi natin binubuo, hindi ko na rin matandaan kung saan nakalagay yung mga tornilyo. Ito nga, tulad nito, hindi ko alam kung dito ba siya nakakabit. Kung nakakabit siya dyan, nakatornilyo, hindi ko na alam. So i-search ko muna. Tapos ito yung tornilyo dyan, hindi ko alam kung yung bang tornilyo. Tapos yung sa taas, yan yung tornilyo na yan. Tapos ito, hindi ko alam kung tama yan. So wala pang lock yan sa likod niyan, walang nut. Tapos ito yung tangke niya, nalinis ko na yung tangke niya, napalitan ko na ng filter. Tapos yan yung tornilyo na yan. Hindi ko alam kung yan ba ang tornilyo niya. Ito, hindi ko alam kung yan. Ito sigurado ako yung kabila, ayun, mahaba yan eh. Kaya sigurado ako hindi yan yung tornilyo niya. So susubukan natin kung mapapaandar natin siya. Ito yung naputol. Tapos ito, may nabili ako niyan. Ang karugtong niyan dito yan, ang magadugtong yan dito. Bumili ako nito. Tapos ito, ibabalik lang natin yung ano niya, nandyan. So bali ito yun. Hindi na ako bumili. Subukan ko kung pwede itong maibalik. Ito yung battery niya. Bago din to, di ko pa to binubuksan. So try natin kung mapaandar natin siya ngayon. Ito naman yung kanyang ECU. Kabit muna natin dito.
So ayan, nakabit na natin yung battery. Napalitan na rin natin yung, tapos nakabit na natin. Ito di ko lang kung magana pa yan kasi may basag. Tapos naglagay rin tayo ng gasolina. Kinabit na yung susian, tingnan natin kung aandar. Ayan yung tinakbo niya. 9,403. Dito ay sinubukan ko na siyang paandarin. Pinagdikit ko na yung kanyang wire para sa preno at sinubukan ko pindutin ang kanyang push start pero wala akong naririnig na redundo o kahit anong clicking sound. Hindi ko pa alam kung baka may problema pa yung wiring or kaya mayroon pa akong mga wire na hindi na ikakabit. Kaya hanggang dito lang muna tayo. Abangan ang ating susunod na video. At kung nakaabot ka sa part ng video ito, huwag kalimutan mag-like and subscribe. Libre lang po yun para maging updated po tayo dito sa ating ginagawang project gratis. Bye-bye!